Isabel's point of view. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. I don't know why pero parang kinakabahan ako na pumasok ngayon sa company dahil sa nangyari. Malapit na kami sa company actually. Tahimik lang ako dahil hindi ako mapakali. Nakatulala ako at nakatingin lang ako sa unahan. Hanggang hindi ko na malaya na nakarating na pala kami sa company. Kung hindi lang ako paulit-ulit na tinawag ni Rafael. "You look nervous, babe. Bakit?" He said. Then he held my hand. Pilit na lang ako ngumiti sa kanya bago umiling. Napahawak din tuloy ako sa tiyan ko. Nauna nang bumaba ng kotse si Rafael bago ako pinagbuksan ng pintuan at inalalayan. Nang makababa na ako, ay magkahawak kaming pumasok ng building. Pinabati namin ng bawat empleyado na dadaraanan namin. Ngumiti na lang kami sa kanila. As usual, we took the elevator at agad kaming nakarating sa office niya. I immediately sat on my chair at inilapag ang handbag ko sa table ko. Huminga ako ng malalim bago umayos at ginawa ang trabaho ko. I'm going to check Rafael's schedule first. Sana ay wala muna siyang meeting ngayon. Hindi ko kasi alam kung anong mga reaksyon nila. Baka magalit sila pati na kay Rafael. And I don't want that to happen. But sadly, he has a meeting together with the board in an hour. I bit my lower lip because of nervousness. You have a meeting? Sabi ko kay Rafael. What time? He asked without looking at me. Binubuksan niya na kasi yung laptop niya. In an hour sa conference room. Rafael stopped then looked at me with confusion and worry in his eyes. What's wrong, babe? Masama na naman ba ang pakiramdam mo? He asked worriedly. I don't know what to answer, so I just nodded my head at him. Wala ring lumabas na salita sa bibig ko, kaya tumango na lamang ako. I guess tama nga at ang naisip ko na you shouldn't be working by now, especially that you're pregnant. Alam kong madali ka nang mapagod at madalas na lang sumama ang pakiramdam mo. No, kaya ko pa naman, I said before placing my hand on my belly. I can still manage. Hindi na nagsalita si Rafael. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, pero hinayaan na lang niya ako at hindi na nakipagtalo pa. Bumalik na lang siya sa ginagawa niya. Ganoon din ako. I already showed him his schedule, kaya alam na niya kung anong gagawin niya ngayong araw. Maya-maya lang ay tumayo na si Rafael at inayos ang sarili, kaya napatingin ako sa kanya. Lumapit na naman siya sa akin bago niya ako hinalikan sa noo. Why? I asked confused. I'll just attend a meeting, babe, he said. Bahagyang nanlaki ang mata ko. Tsaka ko lang naalala na may meeting nga pala siya ngayon, kaya agad na rin akong tumayo. Bago pa man ako makakilos, ay agad na niya akong pinigilan, kaya nagtaka ko. Nagtataka ko siyang tinignan. Just stay here at my office, Isabel. Ako na ang bahala sa meeting. Sabi niya. Babalik din ako pagkatapos. Paninigurado niya. Are you sure? He just nodded his head and smiled at me. Wala na akong nagawa kundi pumayag na lang. Sige na, baka malit ka pa. Sabi ko sa kanya. Lumabas naman siya ng office, kaya ako na lang ang natira. I'll just wait for him here. Hindi naman ako nabagot sa paghihintay kay Rafael na matapos siya sa meeting niya. May ginagawa rin naman akong trabaho kahit papaano rito sa office niya. I just focus myself here. As much as I can, ay hindi ako gumagamit ng laptop. Feeling ko kasi ay sasakit na naman ang ulo ko. Kapag nauuhaw ako ay hindi ko na kailangan bumaba sa cafeteria dahil may water dispenser naman dito sa loob ng office niya. Habang gumagawa ako ay bigla kong naalala itong pinagbubuntis ko. Hindi pa nga pala ako nagpapa-check up at hindi pa rin namin nasasabi ni Rafael sa parents namin. Maybe I'll just talk to him about it later. Gusto ko na kasing sabihin kila mama na buntis na ako. I'm sure they will be very happy. Dahil magkakaapo na sila. Napangiti na lamang ako habang iniisip ko yon. Someone's happy. Narinig ko ang boses ni Rafael, kaya agad akong napatingin sa kanya na kararating lang. He's also smiling while walking towards me. Sinalubong ko na lang siya ng yakap, and I kissed him on his cheeks. He sat on his swivel chair, then he moved beside me. How's your meeting? Pangangamusta ko. As usual, it went well. Nothing to worry about. May ilan lang na pinag-uusapan about sa company. He said. I'm convinced on his answer, kaya tumango na lamang ako.
That's good to hear. Tangi ko na lang na nasabi. Ikaw, you look happy. Dahil ba sa akin? Hindi ko naiwasan na hindi ngumiti. Good mood ako ngayon. Babe, gusto ko nang sabihin kila mama na magkakabibi na tayo. I said, then held his arm. Sumandal din ako sa balikat niya. Ako rin naman gusto ko na. Sa weekend, sabihin na natin sa kanila. And tomorrow, we will go to a doctor at magpapa-check up ka. Wika pa ni Rafael. Agad naman akong tumangu-tangu habang nakangiti. Okay, thank you babe. Ayusin ko na lang schedule mo. I said while smiling. Hindi ko lang mapigilan ng ngumiti ngayon. Rafael can't also help but to smile too. The day went smooth on us. Hindi naman kami busy, kaya hindi ako masyadong napagod. Mabuti at maayos ang pakiramdam ko. Kagagaling lang namin ni Rafael sa OB ko dahil sinamahan niya ako magpa-check up. Maayos naman daw kami ni baby, so there's nothing to worry about. Doktora said that normal lang naman daw yung mga nararamdaman kong morning sickness, though alam ko naman yun. Tinanong lang kanina ni Rafael dahil parati raw akong nagigising at nagsusukat na duduan. Basta pinaalalahanan lang ako na wag daw ako masyadong magpagod. I'm 3 months pregnant now, by the way. Paalis pa lang kami ni Rafael sa clinic. We're on his car at paalis pa lang kami. Since Rafael canceled all his schedules today, ay may gusto pa sana akong puntahan and I need him to be with me. Babe, pwede bang wag muna tayong umuwi? Tanong ko sa kanya. Napalingon sa akin si Rafael and he gave me a questioning look. May gusto ka bang puntahan? Tanong niya, kaya tumango ako. Oo. Tsaka nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanya. Nakikitain ko si Jarek. Naghihintay ng sasabihin ko si Rafael, kaya napalunok muna ako bago nagsalita. Kikitain ko yung kaibigan ko, si Jarek, and I want you to come with me. Sabi ko nang nauutan, para magkakilala na kayo. Dagdag ko pa. It took Rafael a while before he responded. I'm a little nervous dahil baka magalit na naman siya at hindi pumayag. Pero nakahinga naman ako ng maluwag nang pumasok na siya. Okay, saan ba? Halos mapanganga ako sa gulat sa sinagot niya, kaya natawa siya sa akin. I mean, seriously, pumayag ka agad siya? Walang bahid ng pagdadalawang isip, pero mukhang okay naman yon para magkaliwanagan lang. Nang makabawi ako sa pagkakagulat, ay sumagot na ako kay Rafael. Sinabi kong sa isang coffee shop nearest to us. Alam naman niya kung saan yun, kaya hindi na siya nagtanong pa. Last night, I messaged Jarek if we can meet each other. Sinabi ko na gusto ko lang siyang makita at kamustahin na rin. I did not tell him that I will be bringing Rafael with me. We're here, babe. Rafael said. Itinigil na rin niya yung kotse. Nandiyan na ba siya sa loob? Tanong niya. Nagkibit balikat na lang ako. Wala akong natatanggap na message mula kay Jarek Pero sakto naman na bago kami makapasok ni Rafael sa coffee shop, ay tumawag si Jarek. Hello, nasaan ka na? Nandito na ako. Hello, Isabel. Sorry, I'm late. Pero I'm on my way na. Malapit na ako. Na traffic lang. Kanina ka pa ba dyan? No. Kararating ko lang. It's okay. I'll just wait for you here. Okay, sige. Malapit na talaga ako. Promise. Sabi pa niya. I just nodded my head kahit hindi ko siya nakikita. Nagpaalam na ako at sinabing hihintayin ko na lang siya bago ko ini-off ang tawag. Pagkatapos ay bumaling na ako kay Rafael. Mauna na tayo sa loob, babe. He said he's on his way here na. Malapit na raw siya. We were holding each other's hands when we entered the coffee shop. Kaunti lang ang tao na nandito ngayon. Humanap na kami ng table ni Rafael na good for 3 at doon pumesto. Madali na lang kaming makikita mamaya ni Jarek dahil kaunti lang naman kaming tao na nandito. Pagkaupo namin, ay inalok kaagad ako ni Rafael if gusto kong kumain. I then decided na mag-order na rin ang makakain naming 3 para pagdating ni Jarek ay may makakain na kami at tuloy-tuloy na ang pag-uusap. Yung cake, babe, 2 slices sa akin Paalala ko kay Rafael bago siya pumunta sa counter para mag-order. Maya-maya ay napatingin ako sa pintuan ng coffee shop nang tumunog ang bell doon. Sign na may pumasok. I smiled when it is Jarek. I raised my hand and I also called him
kaya napatingin naman siya kaagad sa akin. He smiled when he see me. Naglakad na rin siya papalapit sa akin. We hug each other bago ko siya pinaupo. Thank you for coming. Naalala ko kasi na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin siya ng trabaho. Mabuti na lang at pinagbigyan niya ako na magkita kami ngayon. Ano ka ba, bes? Basta ikaw. Sabi naman niya. Napangiti na lamang ako. Nga pala, I'm not alone. I'm with my fiancé. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Jarek, kaya mahina akong natawa. Really? Nasaan siya? I pointed the counter, where Rafael is. Busy sa pag-order si Rafael at nakatalikod siya sa amin, kaya hindi pa kita ni Jarek ang mukha niya. In fairness ng fiancé mo, Isabel, nakatalikod pa lang pero tignan mo nga naman ang tindig. Tsaka feel ko na gwapo. Medyo ipit pa yung boses niya sa huli niyang sinabi. Parang kinikilig. I laughed a little before rolling my eyes at him. Of course, he's handsome. Kunwaring nagtataray. And not just like that. He's also kind. Napakabait niya. I said in a sincere voice. Jarek just nodded his head habang nakikinig sa akin. Magsasalita pa sana ulit ako. Pero dumating na si Rafael. Dala yung order namin. Kaya napatingin kaming dalawa sa kanya ni Jarek. Excuse me, mukhang nagkakasiyahan na agad kayo ah. Wika ni Rafael. Sabay lapag na rin sa table namin nung pagkain, bago bumaling sa aming dalawa. So, you're Isabel's friend? Sabi ni Rafael kay Jarek. Tumangoy naman si Jarek. Inilahad din ni Jarek ang kamay niya sa harap. Yes, I'm Jarek Medrano, Isabel's friend since college. Formal na pagpapakilala niya. Rafael gladly accepted his hand. Rafael Manzano, Isabel's fiancé. Pagpapakilala naman ni Rafael. They shake each other's hands. Pagkatapos ay pinaupo ko na sila. OMG, parang third wheel ako here. Pabirong sabi ni Jarek kaya natawa kami. Napailing ako, kahit kailan talaga. I'm glad that he didn't change. Palabiro pa rin siya gaya ng dati. Ikaw talaga? Sabi ko sa kanya habang tumatawa. Doon na kami nagsimula mag-usap-usap na tatlo. Nung una ay ako ang mas madaldal. Sa kanila dahil kinakabahan ako na baka maging awkward kaming tatlo. Pero naging kabaliktaran ang nangyari. It didn't became awkward. Naalala ko na magaling pala sa pakikipag-communicate si Rafael at Jarek. So it didn't became awkward. Naging magaan lang ang pag-uusap namin. I'm happy na parang nagiging magkasundo na silang dalawa. Naging kampante na ako dahil mapayapa at maayos lang pag-uusap namin. Sa ngayon, tumahimik muna ako at hinayaan ng dalawa na magkausap para na rin magkasanayan sila at maging komportable. I focused myself eating the cake that Rafael ordered earlier. Naubos ko na yung isang slice ng cake at ngayon, nakalahati ko naman ang isa pa. I guess, this cake made my craving satisfied. Isabel, hinay-hinay lang. Pangalawa mo na yan ah. Napatingin ako kay Jarek nang mapuna niya ako. Tsaka ko lang din napansin na parehas na sila ni Rafael na nakatingin sa akin. Rafael is smiling while looking at me. Samantalang si Jarek ay parang nagtataka. Alam kong magtataka talaga siya dahil hindi naman ako nakakaubos ng 2 slice ng cake dati. Ayoko kasi dahil masyadong matamis. That's okay, just let her. Rafael said while looking at me. I just nodded before looking again at Jarek. Okay lang, ayaw mo nun? Yung isa sa akin then, yung isa para kay Bibi. Nakangiti ko pang saad. Kita ko naman sa mukha ni Jarek ang pagkagulat. Napatikip din siya ng kamay sa bibig niya, sabay tingin sa aking tiyan. OMG best! You're pregnant? Masaya na wika nito. I just nodded at him, laughing a bit because of his action. Congrats to the both of you. I know you will be a good parents in the future. I can clearly feel the sincerity on his voice while saying those words. It makes my heart happy. By the way, kamusta na yung paghahanap mo ng trabaho? Meron ka na ba? Inayos ni Jarek ang upo niya bago tumingin sa akin. Nawala yung Jarek na nakangiti kanina, kaya nagtaka ako. About that, wala pa besi. He said, may ilang company na rin akong na-applyan pero lahat sinasabi nila, tatawagan na lang daw ako. But until now, wala pa. Mahahalata ang lungkot sa boses niya habang sinasabi niya yon. I felt sad for him. Ba't kasi hindi pa siya nakakakuha ng trabaho?
Kung alam lang nila kung gaano karesponsable to si Jarek sa mga bagay-bagay, yung mga kagaya niya dapat tinatanggap agad eh. You're finding a job? Rafael suddenly asked Jarek. Tumango naman si Jarek. Kahit anong ang trabaho tinry ko ng applyan, basta okay yung sweldo. Ipapadala ko rin kasi kay Lola sa probinsya for her maintenance. Sabi pa niya. Seryoso namang nakinig si Rafael sa sinabi ni Jarek. I bet he has something on his mind. Pero sana'y parehas lang kami ng nasa isip ngayon. Babe, how about you hire him on your company? Hindi ka magsisisi, promise. Sabi ko kay Rafael. Parehas tuloy silang dalawang napatingin sa akin nang sabihin ko yon. Si Jarek, nakatingin ng parang nagulat, habang seryoso pa rin si Rafael. Uy, bes, anong sinasabi mo? Seryoso ka? Gulat na tanong sa akin ni Jarek. I'm actually thinking of it now. Wika ni Rafael, kaya napangiti ako. I just look at Jarek with an encouraging smile. Jarek, I'll contact you as soon as possible about your work. Kailangan ko lang din makausap si Isabel. And pakiready mo na lang yung application form mo. Pati lahat ng kailangan mo. Ako na ang bahala. Kalaunay sabi ni Rafael sa kaibigan ko. Hindi naman makapaniwalang nakatingin sa amin si Jarek ngayon. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Rafael. I just smiled at him. Seryoso ba kayo? He hopefully asked. We just nod our head to him. Nagpasalamat kaagad siya sa amin. Kahit na hindi pa naman dapat. Nagpatuloy na lang kami sa pag-uusap. Random topics lang naman ang napag-uusapan namin. Ilang oras din kami sa coffee shop hanggang sa napagpasyahan na naming magpaalam na sa isa't isa. It was nice meeting you, Jarek. Abangan mo na lang yung tawag ko. Rafael reminded him before we parted ways. Rafael and I were currently in our room. Naalala ko yung sinabi niya kanina sa coffee shop na may pag-uusapan daw kami. Ano yung sinabi mo kanina ang pag-uusapan natin, Rafael? Pag-agaw ko sa atensyon niya. Nagsa-cellphone kasi siya. Yun ba? Ano kasi Isabel eh. I was thinking if you should stay here at our house na lang. Di ba sabi naman ni Doktora, it's much better that if you are resting. At hindi mo yun magagawa kung nagtatrabaho ka sa office. May stress ka lang dun. Sabi pa niya, what exactly do you mean? What do you want to say? Pagdidiretsa ko sa kanya. It took Rafael a while before he speaks again. Huwag ka nang magtatrabaho. I mean, dito ka na lang sa bahay. Let's focus on your pregnancy. Can you do it, love? He said. Then he held my hand. I stopped at what he said. Pinoproseso ko pa sa utak ko yung sinasabi niya. Napahawak ako sa tiyan ko. But I can still manage, Rafael. Kaya ko pa naman. Mahina ko sabi. Yes, I know that you can still manage. But until when? I just want what's best for you and our baby, love. I'm touched because of what he said. Kaya nagbaba ako ng tingin. Kapag busy ako sa company and full ang schedule ko, diba na-stress ka rin? Natahimik ako ron. I admit that what he said is true. Natural na yun dahil ako ang nag-aayos ng mga schedules niya. It's true that it's very stressful, lalo na kapag maraming trabaho. I also want what's the best for me and our baby, but a part of me doesn't want to quit my job, yet as a secretary. It's almost 2 years at parang hindi ganoon kadaling bitawan yon. Kahit na sabihin at the end of the day, ay kami pa ring dalawa magkakasama dahil sa isang bahay na lang kami nakatira. Iba pa rin yung kapag magkasama kami sa office niya. Yung sabay kaming papasok sa company. I'll think of it. Yan na lang ang nasabi ko. Ngumiti naman si Rafael. Okay, babe. Thank you for listening. Mas sinigpitan niya yung hawak niya sa kamay ko. I just smiled at him. Umiwas muna ako ng tingin sa kanya at tumahimik. I felt a little sad. Pero ilang minuto lang ay napabaling ulit ako sa kanya at nagtanong. Babe, if ever na pumayag nga ako na sa pagtigil sa trabaho, sino na magiging secretary mo? Wala pa naman, di ba? Sabi ko sa kanya. He's just looking at me. Then he answered, your friend, Jarek. Napatigil naman ako ng sandaling iyon. Kaya pala sabi niya kanina kay Jarek, mag-uusap muna kami. Yun pala, yung bagay na sasabihin niya sa akin. Pumayag kaya si Isabel na mag-resign sa trabaho? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.